Ma'am, this pays? Magiging secretary lang? No way. I won't accept your offer. I love what I'm doing now. I am famous blogger and this is what I want and not to be a Tito Jared's secretary. Mariing napapikit si Claire nang maalala na naman niya ang sinabi niya sa kanyang mami noon. Nag-away pa sila dahil sa kagustuhan nitong maging sekretary siya ng Tito Jared niya na kapatid ng mami niya. Nangyari na nga. Ngayon sekretary na siya ng sarili niyang tito. She doesn't want to accept her mom's wants pero wala na siyang nagawa pa. Ilang buwan na siyang nanalagi sa kumpanya ng tito niya. Bukod sa pagiging sekretarya, isa rin siyang vlogger at adventurer. She's a famous at hindi man niya masabi pero malaki ang kinikita niya sa pagiging vlogger. They aren't poor. They are rich. Her father owned the company while her mother owned a business restaurant. She's a spoiled but not a brat. Lumaki siyang mabuti pero nakukuha ang lahat ng gusto. Aaminin niya, minsan na siyang nagtaray sa iba. Pero may dahilan yun. Kung mataray ang isang tao, magtataray din siya. Hoy Claire, tulala ka na naman dyan. Natigilan siya sa malalim na pag-iisip nang marinig yun. Kaagad niyang binalingan ang nagsalita mula sa likod niya. Nakita niya si Paulina na kaibigan niya at isa ring employee sa kumpanya ng Tito Jared niya. Hindi ako tulala, tanggi niya rito at humarap sa kaprenting umupo sa swivel chair niya. Yes, she has her own office, her own chair to sit. Hala, anong hindi tulala? Kulang na lang ay hindi mo na ipikit ang mga mata mo. By the way, I came here to give this to you. Pakibigay na lang kay Sir Anderson at sabihin mong pirmahan. Proposal pala yan na ginawa nila nitong nakaraan kasama si Sir Del Piero, ang kanyang bagong business partner. After mong papirmahan, ibigay mo na ulit sa akin. Ha? Okay? Anderson is her Tito Jared's surname. She rolled her eyes in irritation. She stood up and paced at her friend. Bakit ba hindi ikaw na lang ang magbigay kay Tito? Malapit lang naman yung office niya. I'm so tired. Ang dami kong ginawa kagabi at kanina. See my freaking eye bags? At itinuro niya pa ang ilalim ng mga mata nitong bahagyang nangingitim na. Ilang araw na siyang walang tulog. Buti na lang talaga at Sabado bukas. Saturday is her day off. Matutulog siya, maghapon o hindi naman kaya ay gagawa na lang siya ng bagong video. Nakakainis naman kasi. Bakit parang sa kanya na inaasang lahat? She's freaking tired and she wants freaking rest because she's a freaking human too. We all know Sir Anderson's attitude. Alam mo namang, takot ako sa kanya. At saka, hindi kanya papagalitan kasi pamangkin kanya. Oo nga, Her Tito Jared is cold and rugged. Kapag may maling nakita, naninigaw na agad. Kaya minsan, ay hindi siya nagtatrabaho dahil sa takot dito. Normal lang naman na sigurong katakutan ito dahil sa ugaling taglay nito. Okay, fine. She raised her arms. Talo na siya. Put that folder on my desk and leave me alone. Inis niyang sambit sa kanilayuan ang kaibigan. Thank you, Claire. I love you talaga. You're the best. Nga pala, nag-aaya si Danilo na mag-bar daw tayo mamayang gabi. Hindi pwedeng hindi ka sumama dahil may pangako ka pa sa amin. No? Ililibre mo kami. Right? Pagalit niyang hinarap ang kaibigan. Mag-bar kayong dalawa. Wala akong pake. At anong ililibre? It's just a joke. I was just drunk. Hindi pwede. Bye, bitch. Paulina, flip her hair and leave her alone. She's not a bitch to call her like that. Imbis na pansinin pa ang pang-arsar ng kaibigan, bumalik siya sa kinaupuan kanina at kinuha ang folder at sandaling tiningnan. She's not in the mood at baka mamaya na lang niya ibigay sa Tito Jared niya ang folder. Bitch, it's an urgent. Kaagad siyang napabaling sa pinto at nakita niyang nakasilip doon si Paulina. Oh shit, kailan ba talaga titigil sa pang-asar to? Imik pa sana siya. Pero tuluyan nang umalis ang gaga. An urgent? Okay, fine. Sunod-sunod niyang inikot ang mamata at nagpakawala ng hangin sa kanyang bibig. Tumayo na siya habang hawak-hawak ang folder na ibibigay niya sa tito niya. Hindi naman niya kailangan maglakad ng malayo dahil malapit lang ang opisina ng Tito Jared niya.
Nang makalabas siya sa sariling opisina, bahagya niya munang inayos ang suot niya. Pinantay niya ang palda niya, ibinaba niya ang pangitaas niya at inayos ang buhok na napunta sa harap na mukha niya. When she's already satisfied, naglakad na siya. Claire! Claire! Napatiin siya ng mga sandaling yun. Nang marinig ang tawag, isa pa ito katulad lang din ng gaganyang kaibigan. It's Griffin, her co-employee na may gusto sa kanya. At palagi siyang kinukulit na sagutin na raw niya ito. Naiinis niya itong hinarap at hindi nga siya nagkamali. He's holding a Starbucks coffee. Unang tingin pa lang niya, alam na kagad niya. It's a cold brew coffee. Shit, her favorite. Ayaw niyang magpatalo sa sarili niya. Kaya nilabanan niya yun. Pwede naman siyang bumili ng ilang galon eh. She won't accept Griffin coffee. At baka mamaya ay may spill pa yon na inilagay doon. Wala ka naman siguro sa palengke para sumigaw ng ganyan. Iritado niyang tanong saka tinalikuran ito at nagpatuloy sa paglalakad. Wait, Claire. I know you are obsessed with this coffee. Why don't you accept this? She felt his presence. Imbis na harapin ito, nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Yeah, that's true. Pero hindi ko tatanggapin ang bagay na galing sa'yo. Tigilan mo na nga yan pangungulit sa akin. If you won't stop, I'll tell Tito Jared kung ano ang pinagagawa mo. Choose, Griffin. Leave me alone or leave this building alone. Hindi ko bibigyan ng mali siya kapag tinanggap mo to. Natawa siya. Ayaw kong maniwala sa kasinungalingan mong lalaki ka. Ilang beses mo na akong in-scam. Before, I accepted your chocolates. Tapos pinagkalat mo na tayo na. Stop me. Griffin, don't follow me. Tutuhanin ko talaga yung sinasabi ko. Pagbabantay niya dito. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Claire. Singhal nito. Hindi na niya narinig pang sumagot ito, kaya naman binalingan niya ito. Nakita niyang nakatigil ito sa hindi kalayuan at ininom ang hawak na kape. Napapailing lang siya at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makarating sa harap ng opisina ng tito niya, she knocked thrice at wala pang ilang segundo ang nakalipas ay umimik na ito mula sa loob. Come in, rinig niya na wika ng Tito Jared niya. Maras siyang nagpakawala ng hangin sa bibig saka binuksan ang pinto. She saw him sitting on his own swivel chair while his attention is on the screen of his laptop. Good morning, Sir Anderson. Magalang niyang sabi saka naglakad na papalapit dito. I just wanna give this to you. Papirma na lang po. It's an urgent. As what Paulina said to me, this is the proposal you made with Sir Del Piero. Nakangiting niyang sabi saka ipinatong ang hawak sa desk nito. Ano ba yung suot mo, Claire? Gusto mo bang magpa-rape ha? Your clothes are not decent. Change it. Grabe. Tito Jared, my clothes are decent. Yung palda ko po hanggang tuhod naman po eh. At ayos naman po tong suot kong blouse. He's so strict kaya takot siya rito minsan. Tumigil ka nga, Claire. Sasabihin ko yan sa mami mo. I swear to you. Mukha bang disente yung suot mo? Ako ang mas matanda rito. Palitan mo yan. Magsuot ka ng jeans at t-shirt para magmukha kang kaya-aya. Madiing sabi nito saka kinuha ang folder at tiningnan. Hindi ito nakatingin kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataong iikot ang kanyang mga mata dahil sa inis na nararamdaman. Napaka-stricto naman talaga. Disente naman itong tingnan. Jeans at t-shirt. Sekretary pa ba siya? Kainis dahil doon hindi na niya nagawa pang umimik. Imbis nagtatakbo na siyang palabas ng opisina nito, muntikan pa siyang madapa dahil sa heels na suot niya. Peste talaga. Akala ko ba'y hindi ka sasama? Tanong ni Paulina nang makapasok silang tatlo sa elevator. Kasama nila si Danilo, ang kaibigan nilang bakla pa sa bakla. I changed my mind. Nakakainis talaga si Tito. Biruin mo. Pinagpapalit ako ng suot ko dahil hindi raw disente. Like, what's the real? Fuck, mukha ba akong magpaparape? Kita ba ang cleavage ko? Hindi naman. Hindi ba? Galit na galit niyang saad at parang gusto niyang tirisin si Paulina at Danilo dahil sa panggigigil niya. You should be thankful, bitch. Nag-aalala lang si Papa Jared sa'yo, ani Danny at parang kinikilig pa sa huling sinabi nito. Papa Jared ang tawag nito sa tito niya.
kapag sila lang tatlo ang nag-uusap. Ultimate crush ng baklang ito ang tito niya. Hindi rin niya maisisi kung bakit ito nagkakagusto sa tito niya. Dahil unang-una, gwapo ito. Pangalawa, hot pa. At pangatlo, malakas ang apil. Kaya nga, ang gaganda at gagwapo ng mga anak nito. Shut up, Danilo. Nakakadiri ka. Diring-diring sabi ni Paulina. At mahinang hinampas ang balikat ni Danny. Ouch, bitch. It's not yak. It's yummy. Si Danny ay nagtatalumpa. Napairap na lang siya. Tumalikod sa mga ito. Nagkukulitan pang dalawa habang nasa elevator sila. Ilang minuto pang nakalipas. Nakarating na sila sa ground floor. Sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse niya. Sumakay na sila at pinaandar niya yun patungo sa bar na pag-iinuman nila. Masamang loob niya ngayon kaya lulunurin niya ang sarili niya sa alak. Kahit babae siya, malakas pa rin siyang mag-inom. Lalo na kapag cocktail ang iinumin. Claire, wake up. Nagising si Claire nang biglang may sumigaw at humampas sa kanya. Pagmulat ng mata niya, biglang bumungad sa kanya ang mami niyang may masamang aura. Oh God! Dahil doon, dali-dali siyang umupo sa kanyang kama and she felt something in her head. Kasabay noon ay ang pagkurot noon. Shit! Parang pinipig ang utak niya ng mga sandaling yun. Gusto niyang ilublob ang ulo niya sa tubig na puno ng yelo para mawalang sakit ng ulo niya. But it seems like her headache would increase because of her mother's angriness. Mommy, please. I'm so sorry. You're hungover again, Claire. Ilang beses ko bang sasabihin na huwag kang mag-iinom dahil babae ka? Sigaw ng mami niya. She remembered what happened last night. Nag-inom siya kasama sina Paulina at Danilo at naalala niya pa kung anong oras siya nakauwi. Pasado 3:00 na ng madaling araw siya nakauwi dahil sa pag-iinom niya kasama ang dalawa niyang kaibigan. Mami, I'm so sorry na po. Nagbanding lang kami ni Paulina at Danilo. Since day off ko po ngayon, ma'am, hayaan niyo na po ako dahil minsan lang naman po ako maging ganito. Nakabusangot niyang saad, saka tumayo sa kinauupuan niyang kama. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakatayo nang bigla siyang matumba sa kama dahil bigla na namang kumirot ang ulo niya. Shit, kaya ayaw niya mag-inom eh. Pero hindi naman niya mapigilan ang sarili dahil habi na niya mag-inom. Oo nga't sarap sa una pero sa huli naman pasakit. Hindi niya pinagsisisihang nag-inom siya. She doesn't like this kind of feeling. You're a woman, Claire, at hindi dapat ganyan ang inaakto mo. Para kang lalaking wasak ang isang... Exactly, Mommy. I mean not a man, but my heart was really broken. Mom, I'm so tired and I just want to enjoy this life of mine. Sorry na po, Mommy. Please. Then she made a cute face on her mother. Pero hindi ito nagpauto sa ginawa niya. Kinuha nito ang unan. Saka walang awa na namang hinampas sa kanya. Napahulok kip-kip siya sa tabi ng kama dahil sa ginawa ng mami niya. Anak ba siya nito? Bakit siya nito hinahampas? I'll tell you this to your daddy. Claire, you're a woman after all. No, Mom. Pagagalitan ako noon. Her mom stopped her. That's the reason why I tell her this to your daddy. Wika nito saka naglakad na palabas ng kwarto niya. Napabuga na lang siya ng hangin sa bibig nang mawala ito sa paningin niya. God, she need to ready herself. Dahil mabubungangaan siya ng daddy niya. Napailing na lang siya at tumayo na. Hindi na kumikirot ang ulo niya. Pero bahagya itong masakit. Kailangan niyang uminom ng gamot. Kalaunan ay biglang napadako ang tingin niya sa mini cabinet na nasa tabi lang ng kama niya. At mula roon, may nakita siyang isang baso ng tubig at isang tableta ng gamot. Napangiti siya. Anak pala siya ng mami niya dahil may pag-aalaga ito sa kanya. Nilapitan niya yun at kinuha ang gamot. Kinuha rin niya ang baso ng tubig. She opened her mouth and put the tablet on her tongue before she swallowed it with water. When she's done, she felt relieved. Ibinaba niyang hawak saka nagtungo sa banyo at doon nagbawas. After that, she checked her private part. Wala naman siyang nararamdamang kakaiba dahil kung oo, kailangan niyang mabahala. Iningat-ingatan niya ang virginity niya at hindi niya hayaang makuha lang yun ng iba. Ang gusto lang niyang makakuha ng pagkababae niya ay ang lalaking magmamahal sa kanya habang buhay.
She's a virgin since birth, kaya ganun na lang niya ingatan ang pagkababae niya. Matapos ang sandaling pag-iisip, naligo na rin siya, kagad namang nawala ang sakit at kirot ng ulo niya. Hindi naman siya hangover, marahil ay nakasanayan lang niyang uminom. After taking a bath, she wore decent clothes dahil napagdesisyonan niyang mag-live muna. She misses it, talking to her fans and answering questions from them. She made herself presentable. She put light makeup on her face before she pasted on her phone. Hello guys, I'm so sorry kung hindi ako nakapag-live this past few days. You know, busy lang. Then she laughed after saying those words in front of her phone. I'm really sorry guys. Baka sa isang araw ay makapag-post ako ng bago kong video. If you want me to travel again, just comment down kung saan nyo gusto ako pumunta. Kung saan man yan, I'll go there. Dagdag pa niya habang malapad ang ngiti sa mga labi. Matapos magsalita, nag-check na kagad siya ng mga comment. Dagsa ang mga tao. Marami na kagad mga viewer, kaya naman hindi na siya magkaundagaga sa mga binabasa niya. Yung mga suggestion nila puro napuntahan na niya, pero sisikapin niyang makahanap ng lugar na hindi niya pa napupuntahan. Halos nalibot na niya ang buong Pilipinas, kaya kahit sa ibang bansa, pupuntahan niya. Hindi na niya namalaya ng oras. Halos 2 oras na pala siyang nakalive. Nakipagkwentuhan siya sa mga fans niya at sinagot ang tanong ng mga ito. Siyempre, masaya siya. Kalaunan ay nagpaalam na siya dahil kumakalam ng sikmura niyang hindi pa nalalamanan simula kahapon ng tanghali. She turned off her phone and went downstairs. At mula sa sala, tanaw na tanaw niyang daddy niya habang nagbabasa ng magazine. Kailangan niyang magdahan-dahan kung ayaw niyang makita nito. Nang makababa sa unang palapag ng bahay nila, dumapa siya sa sahig. Ang mga tuhod at braso niya ay nakatuon sa marble na sahig. Ayaw niya talang magpakita sa daddy niya dahil sisermonan na naman siya nito. Sawa na siya sa boses ng daddy niya. Nagsimula na siyang gumalaw patungong kusina at kahit mahirap, ginawa pa rin niya. Huwag mo na akong pagtaguan pa, Claire. I already saw you. It's her daddy. Naiinis siyang tumayo at nakita niyang nakatayo na ito habang nakapamewang. Masama ang tingin nito sa kanya. Kahit na kinakabahan, nilapitan niya pa rin ito. I'm really sorry, Daddy. Gusto ko lang naman i-enjoy ang sarili ko. I'm a human at napapagod din po ako, Dad. Kung alam niyo nga lang kung gaano ko napipressure sa trabaho ko bilang sekretarya ni Tito Jared, baka maintindihan niyo pa po ako sa pinagagawa ko. Sorry na, Daddy.